Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon at tayo nagpapasalamat sa umagang ito sapagkat niloob ng Diyos na bawat isa atin na malakas at naroon yung kagalakan ng ating puso sa ating pong pagdalo sa sama-samang pagsamba. Sa ating pong panimula sa umagang ito sa pagpapatuloy ng ating pong pag-aaral ay nais ko po munang tayo ay dumulog sa Diyos sa pamagitan ng panalangin. Tayo po yung tumungo, tayo yung manalangin. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Sa pasimula pa lamang ng aming pagmulat sa umaga, tunay na ang iyong kabutihan ay aming naranasan at higit sa lahat ang iyong kaawaan. Patunay at tapat na ikaw ay nagsasalita mula sa iyong salita na nagsasabing ang iyong kaawaan ay laging sariwa bawat umaga. Kaya naman nagpapasalamat kami sapagkat binigyan mo kami ng buhay at hininga na aming taglay. At maging sa araw na ito, sa pagkakataon na kami po ay tumanggap ng pagpapala mula sa iyong mga salita at sa amin pong pag-aaral ng inyong salita. Amin naming Diyos, kulang at walang kakayanan ng aming sariling pag-iisip at pag-unawa upang maintindihan ang mga salita mo. Subalit, sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, na siya ang aming tagapagturo, hayaan mo po na ito'y kumilos sa aming mga buhay at magbigay ng karunungan at magbukas sa aming mga puso upang makita namin na may kaliwanagan at katotohanan ng mga salita mo sa umagang ito, na siyang magdedirekta sa amin patungo sa iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon. Tinataas po namin ang oras na ito sa tanging banal na pangalan lamang ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Sa ating pong pagpapatuloy sa pag-aaral po sa ating pong sermon series sa aklat po ng mga gawa, na pinasimulan po na ang ating Pastor Sam noong nakaraang Sunday, ay sa pasimula pa lamang nakita na natin ang katotohanan patungkol sa Ebanghelyo o sa Gospel o sa mabuting balita, hindi lamang pinapangaral ng mga apostol na mababasa natin sa Biblia, kundi ito yung Ebanghelyo o yung mabuting balitang natanggap natin. At nalalaman natin sa paalala ni Apostol Pablo na walang ibang gospel o mabuting balita liban sa mabuting balitang ibinigay ng Diyos. Kapagkat anumang idaragdag o anumang ibabawas o anumang katuruan na labas sa katotohanan sa mabuting balita o sa Ebanghelyong itunuro at ibinigay ng ating Diyos, ito'y mga katuruang mali. Ito'y mga taliwas na katuruan. Kaya po ngayon sa ikalawang bahagi ng chapter 1, sa ating po patuloy na pag-aaral, mas matitingnan at matutunghayan pa natin yung patotoo at patunay ni Apostol Pablo patungkol sa Ebanghelyong ito sa mga mananampalataya sa iglesia sa Galacia. Kaya po kung kayo po ay mayroong mga Biblia, yan po sa inyong kinauupuan, ay mangyari po na tayong lahat ay tumayo at samahan niyo po ako na ating babasahin ang ating pong teksto sa umagang ito at inyo na lamang pong sundan. Ganito po ang sinasabi sa Aklat ng Galacia, Kabanatang 1, talatang 11 hanggang 24. Sapagkat nais kong malaman ninyo, mga kapatid, na ang ebanghelyo na aking ipinangaral ay hindi ayon sa tao. Sapagkat hindi ko ito tinanggap mula sa tao o itinuro man sa akin, kundi sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Sapagkat inyong narinig ang uri ng aking dating pamumuhay sa Judaismo, kung paanong maraskong inusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na wasakin ito. At ako'y nanguna sa Judaismo, na higit kaysa marami sa mga kasinggulang ko at sa aking mga kababayan. Higit na masigasig ako sa mga tradisyon ng aking mga ninuno. Ngunit nang malugod ang Diyos na sa akin ay nagbukod, buhat pa sa sinapupunan ng aking ina, at sa akin ay tumawag sa pamagitan ng kanyang biyaya
na ipinahayag ang kanyang anak sa akin upang siya'y aking ipangaral sa mga hentil. Hindi ako sumangguni sa sino mang laman at dugo o nagtungo man sa Jerusalem sa mga apostol na una sa akin, kundi nagtungo ako sa Arabia at muli akong nagbalik sa Damasco. Nang makaraan ng 3 taon, nagtungo ako sa Jerusalem upang dalawin si Cephas at namalaging kasama niya ng 15 araw. Ngunit wala akong nakita sa mga ibang apostol, maliban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Tungkol sa mga bagay na isinusulat ko sa inyo sa harapan ng Diyos, hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos ay nagtungo ako sa lupain ng Syria at Cilicia, ngunit hindi pa ako mukhaang nakikilala sa mga iglesia ng Judea na kay Kristo. Narinig lamang nila na sinasabi, siya ang dating umuusig sa atin at ngayon ipinapangaral niya ang pananampalataya na dati sinisikap niyang wasakin. At kanilang nilulahati ang Diyos dahil sa akin. Tayo po'y makakaupo na, purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Isa sa mga pangunahing layunin ng mga Judaizer, saan ito yung kalaban ni Apostol Pablo dito sa Galacia, ay magdulot ng matinding kontrobersiya at kalituhan sa mga mananampalataya sa Galacia. At isa sa kanilang pangunahing layunin, siraan ang otoridad ni Pablo bilang apostol. Batid nila na hindi magiging matagumpay ang kanilang paninira patungkol kay Pablo, lalo na doon sa kanyang ebanghelyo na itinuturo, hanggat hindi muna nila sinisira ang kanyang otoridad bilang apostol sa paningin ng mga mananampalataya sa Galacia. Para maisakatuparan ang layunin nilang iyon, ipinakalat ng mga Judaizer ang ideya na si Apostol Pablo ay hindi lehitimong apostol, kundi isang taong nagtatalaga lamang ng kanyang sarili at ang kanyang motibo raw ay itaas ang kanyang sarili at bumuo ng mga personal na tagasunod. Ang pangunahing dahilan na ito na inaakusan nila kay Pablo ay sa pamagitan na ito daw si Pablo, iniisang tabi niya sa kanyang pangangaral yung mga seremonyang mosaiko o yung Mosaic Law. Ito po yung mga seremonya na tumutukoy sa seremonyang kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moises, gaya ng handog, pista, pagtutuli, paglilinis, at pagkain, at maging ang sistema pagdating sa pagsamba. No, ito ay mga bahagi ng Mosaic Law na inaalis ni Pablo, sabi ng mga Judaizer, na ito raw ay pamantayan at gawin ng kautusan at hindi ito nagiging kaakit-akit sa katuroang Judaismo. No? Kaya para kay Pablo o sa mga Judaizer na ito, pinapababaw ni Pablo ang ebanghelyo para maging kaakit-akit, hindi lamang sa mga hintil, maging sa mga kapwa nila Hudyo. Sa madaling salita, parang napakababaw daw at napakadali para sa isang hentil na maligtas ng ganun-ganun na lamang nang hindi man lang isinasaalang-alang ang mga seremonya at gawaing Judaismo. Naging matagumpay ang mga Judaizer pagdating po sa kaguluhan at kalituhang kanilang ginawa. Dahilan para ang maraming miyembro sa iglesia sa Galacia ay magsimulang magduda hindi lamang sa pagiging apostol ni Pablo, kundi maging sa ebanghelyo na kanyang ipinapahayag. Kung babalikan po natin sa chapter 1, verse 6, di ba sabi ni Pablo, anong dali niyong tumalikod sa ebanghelyong ipinangaral sa inyo? Oh. Ito po'y bunga noong ginagawa ng mga Judaizer na panggugulo doon sa mga mananampalataya sa Galacia.
Kaya naman labis na nasaktan si Pablo nang malaman niyang maraming mga mananampalataya sa Galacia ang nahikayat ng mga bulaang gurang iyon upang pagdudahan ang kanyang mga motibo at ang kanyang otoridad bilang isang apostol. At ang nakakalungkot pa noon, pati yung kanyang ebanghelyong ipinapangaral ay kanilang pinagdudahan. Kasi para sa mga Judaizer na ito, kapag nasira nila yung otoridad ni Pablo bilang apostol, maging dala-dala niyang mensahe, pagdududahan na rin. Di ba? Kapag ikaw nakita mo na alam mo mali tinuturo ng isang mensahero, hindi mo na pagkakatiwalaan yung mensahe na kanyang dala-dala. So ganoon na naging epekto ng mga Judaizer na ito sa panggugulo na ginawa sa mga mananampalataya doon sa Galacia. At yung nakakalungkot pa rin ito, imbis na sana ay panindigan ng mga mananampalataya sa Galacia, yung katotohanan patungkol sa Ebanghelyo at labanan yung mga maling katuruang pumasok na ito, hindi po ito nangyari. No? Hindi po ito nangyari. At ang malaking bagay pa na nakaapekto doon sa kaguluhang ito, wala po si Pablo that time na ang mga Judaizer ay nanggugulo sa mga mananampalataya. No, ginugulo ng mga Judaizer ang mga mananampalataya sa Galacia. No, malaking bagay po yung kaguluhan na ginawa nila doon sa iglesia sa Galacia. Kaya sa paraan ng pagsulat ni Pablo, dito makikita natin sa tekstong ating binasa, ipinagtanggol ni Pablo yung kanyang sarili. Hindi po batay sa bugso ng kanyang damdamin, bagamat makikita natin na mabigat yung palimula ng sulat ni Apostol Pablo ito. Diba, naalala niyo po doon sa binanggit ni Pastor Sam, mabigat po talaga ang damdamin ni Apostol Pablo. Pero hindi siya nagpa-apekto doon sa damdamin niyo para sa kanyang pansariling interes, kundi sa saligan ng katotohanan. May gana siyang maglabas ng kanyang nararamdaman dahil sa katotohanan na kanyang pinangahawakan at hindi sa personal niyang damdamin. No? Hindi siya gumawa ng emosyonal na panawagan upang muling makuha ang kanilang personal na katapatan sa kanya. Sa halip, naglahad siya ng malinaw na ebidensyang sumasalungat sa mga paratang laban sa kanya, lalo na sa mga ebanghelyong kanyang ipinangaral. At ang paraan ng kanyang pagtatanggol ay sa pamagitan ng pagsasalaysay ng kanyang sariling patotoo. Ginamit niya ang kanyang personal na kwento bilang patunay. Kaya para kay Pablo, ang kanyang tinatawag na autobiography ay hindi para sa pagpaparangal sa kanyang sarili, hindi para itanyag yung kanyang sarili. Diba? Sabi sa chapter 1 verse 10, ako ba'y humihingi ng pabor sa mga tao? No? Hindi siya humihingi. O hindi niya kailangan ng anumang pagkilala mula sa mga tao. Dahil siya ay lingkod ng Diyos, ang lagi niyang piniplease ay ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya dito sa patotoo niya, ay hina-highlight niya hindi yung kanyang sarili, kundi yung kanyang patotoo sa buhay sa pamagitan ng Ebanghelyo. Isang patotoo sa katotohanan ng Ebanghelyong nahayag sa kanya. Ang kanyang buhay mismo ang naging argumento na ang Ebanghelyong kanyang ipinapangaral ay tunay at siyang naging sanhi hindi lamang po sa kanyang pagkatawag bilang apostol, kundi sa patunay na ang isang taong makasalanan ay magiging ganap lamang na matuwid sa paningin ng Diyos sa pamagitan ng Ebanghelyo ng Diyos. At hindi kailangan ng mga anumang seremonya at anumang mabubuting gawa na kailangan pang idagdag sa mga ito. At ito ang mismong ginamit ni Apostol Pablo, hindi lamang para gisingin ang mga mananampalataya sa Galacia, kundi labanan ang mga katuruang pinapairal ng mga Judaizer sa Galacia.
Gigisingin ni Apostol Pablo sa katotohanan ang mga mananampalataya sa Galacia at maging yung kanilang paninindigan sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Nang sa gayon, hindi lang ito magbigay sa kanila ng paalala at pagpapagyanig sa katotohanan, kundi sila mismo rin ay matutong manindigan at ipaglaban ang Ebanghelyo na natanggap nila. Para kay Pablo, malaking bagay pagdating sa argumento ng kanyang kinakaharap ang panunumbalik muli sa mga taga-Galacia. Ang kanyang sariling patutuo na naranasan ng ang gospel ay mayag sa kanya at masabi niyang ang kanyang patutuong ito ay tunay ngang magpapatunay, hindi lamang na kanyang pagiging apostol, kundi maging sa pagpapatunay sa katotohanan at kapangyarihang mayroon sa Ebanghelyo. At ito po ay magiging, may magandang implikasyon din po sa kasalukuyang panahon nating ito. Hindi lamang po sila, maging tayo ngayon, ay nahaharap sa maraming maling katuruan sa paligid natin. At isa sa matinding lalaganap sa nalalapit na pagdating ng Panginoon ay hindi lamang yung kasalanan, sapagkat ang kasalanan ay nag-i-exist na, kundi ang matinding magiging kalaban natin pagdating sa pananampalataya ay ang mga bulaang guro at ang mga maling katuruan. Marami sa mga apostol ng Panginoon, katulad ni Pablo, ni Pedro at ni Juan sa kanilang mga sulat, ay nagpaalala na hindi lamang sa labas, maging sa loob na iglesia ay may sisibol na mga maling katuruan. At para malamanan yon, kailangan alam natin at marunong tayong manindigan sa Ebanghelyong natanggap natin. At yan ang itinuturo ni Apostol Pablo sa kanyang patutuo sa Ebanghelyong kanyang natanggap. Bilang mabisang panglaban sa mga maling katuruan. Bakit sinabi ni Pablo sa kanyang patutuo na ang Ebanghelyo ay na kanyang ipinapangaral ang maging pamantayan ng mga mananampalataya, hindi lamang sa iglesia, maging tayo sa kasalukuyang panahong ito, upang maging panlaban natin sa maling katuruan. Bakit sinasabi ni Pablo ito? Meron pong 4 na bagay na katotohanan tayo makikita diyan sa patutuo ni Pablo sa Ebanghelyo laban sa maling katuruan. Una, dahil ang Ebanghelyong natanggap ni Pablo at ang kanyang ipinapangaral ay direktang ipinahayag sa kanya ni Kristo Jesus. Sabi diyan sa verse 1, sapagat nais kong malaman ninyo mga kapatid na ang Ebanghelyong aking ipinangaral ay hindi ayon sa tao. Alam niyo po, itong sinabi ni Apostol Pablong ito, patungkol sa Ebanghelyo, ay malaking bagay pagdating sa paninindigan, sa pagiging totoo at tunay ng Ebanghelyo. Kasi ang Ebanghelyo na ipinapangaral ni Pablo, na siyang Ebanghelyo na ating natanggap maging sa panahon ngayon, ay hindi gawa ng sino mang tao o sa anumang kalikasan o autoridad ng tao. Hindi ito inimbento o binago o ginagawang ibang paraan ng tao. Ito ang mensahe na galing mismo sa Diyos. Mahalaga yon. Kasi kapag ito ay galing mismo o ginawa ng tao, may posibilidad na ang tradisyon, paniniwala, seremonya o anumang gawain ng tao pwedeng idagdag sa Ebanghelyo na ipinapangaral ni Pablo. At sa ganon, makikita natin na hindi ito magiging mabisa pagdating sa katotohanan sa pagbabago ng buhay. Kung ang Ebanghelyo na ipinangaral ni Pablo ay nagmula sa tao, sinasabi niya na lahat ng pangangatwiran ng tao ilalagay doon. Para lang masabi niya na siya ay ganap na matuwid sa paningin ng Diyos. Dahil ang tao ay punong-puno ng pangangatwiran sa harapan ng Diyos at ayaw niyang tanggapin sa harapan ng dakilang Diyos yung kanyang tunay na kalagayan bilang isang makasalanan. At ang tao mismo ang gagawa ng paraan para
maging matuwid siya sa paningin ng Diyos. Di ba? Nakita naman natin ito sa tagpo kung saan una nagkasala si Adan at Eva. Sa kanilang karumihan, pagkahulog sa kasalanan, anong ginawa nila? Nagtago sila sa Diyos at sila ay nagbihis ng mga dahon. Tinago nila yung kanilang karumihan sa paningin ng Diyos. Di ba? Nakakalungkot. At ganun pa rin ang ginagawa ng mga tao pagdating sa kanilang sariling paniniwala, pagdating sa Ebanghelyo o sa sinasabi nilang kaligtasan sa Diyos. Dinadagdagan nila ito. Pero sinasabi ni Pablo dito na walang anumang ambag ang tao sa mensahe ng Ebanghelyong kanyang daladala. Sapagkat ang kanyang ipinapangaral na Ebanghelyo ay hindi buhat sa tao. Dagdag niya pa sa verse 12, sapagkat hindi ko ito tinanggap mula sa tao, itinuro man sa akin. No? Walang pinagmulahan ito na sino mang tao. Ibig sabihin, ang pahayag na ito ni Pablo ay tuwirang tumutuligsa sa mga Judaizer na naniniwala sila na itong tunay na paraan para maligtas ang isang tao. Yung pagsunod sa mga ganitong seremonya, dapat gawin nyo ito, dapat sundin nyo ito, dapat ito yung maging pamantayan nyo. Pero sabi ni Pablo, hindi. Sapagkat ang ebanghelyo na ipinapangaral ko ay hindi ko natanggap sa sinumang tao. O walang sinumang taong nagturo sa akin nito. Bagkos, anong sabi niya? Kundi sa pamagitan ng pahayag ni Hesukristo. Ang ebanghelyong ipinangaral at itinuro ni Pablo na hindi imbensyon ng tao at hindi buhat sa tradisyon ng tao ay direktang ibinigay sa kanya ng Diyos sa pamagitan ng kapahayagan ni Hesukristo. Yung revelation dito mula sa Greek ay nagsasalita ng apokalipsis, nangangahulugang itong pagbubunyag ng isang dating lihim. Ibig sabihin, nireveal ito ng Diyos, personal kay Pablo. At alam naman natin po yung storya ng buhay ni Pablo sa Acts chapter 9, sa daan patungong Damasco. Mamaya, mapapahapiyawan po natin ito. So, napakahalaga nito. Itong patotoo ni Pablo na ito patungkol sa ebanghelyong natanggap niya para labanan ang maling katuruan. Kasi itong mga Judaizer na ito, pilit nilang ipinapangalandakan yung kanilang mga seremonya, yung kanilang mga paniniwala, at yung kanilang mga tradisyon para itong mga na-convert na mga hentil na ito ay masabing maging tunay yung katanggap-tanggap na pagiging ligtas. Kasi para sa mga Judaizer na ito ay hindi tama o hindi sapat yung manampalataya ka lang. Para kulang, napakababaw. Kailangan yung seremonya. Pero sabi ni Pablo, hindi ganun yung ebanghelyo na ipinangaral ko sa inyo. Sapat na ang ebanghelyong ipinangaral ko sa inyo para kayo maging matuwid sa paningin ng Diyos at ariing ganap ng Diyos. Bakit? Kasi ang ebanghelyong ito ay hindi nabuo sa pamagitan ng tao, ni itinuro ng sino mang tao, kundi ito'y buhat sa Diyos na umabot sa isang makasalanan. Kaya pansinin nyo, ang napakaraming reliyon ay bunga lamang ng paghahanap ng tao sa Diyos. Akala ng tao, makikita niya ang Diyos. Pero ang katotohanan, lalo na sa atin ngayon bilang mga mananampalataya, hindi po tayo ang humanap sa Diyos. Ang Diyos ang humanap sa atin. Tayo po ay nagtatago sa Diyos, katulad ni Adan at Eva. Tayo po ay nagbibihis sa ating sariling karumihan sa pamagitan ng ating mga ginagawa. Pero wala pong magagawa iyon para tayo ay makaalis o makatakas doon sa puot ng Diyos. Kundi tayo hinanap ng Diyos at natagpuan ng Diyos at masumpungan yung kaligtasan. Doon lang tayo naligtas. At ito ay sa pamagitan ng gawa ng Diyos. Kaya po dapat natin tandaan, mga minamahal, na ang ebanghelyo na ipinapangaral ni Pablo, na natanggap ni Pablo buhat sa Diyos, at ang ebanghelyong ating natanggap, ay may mensahe at iisa lamang ang mensahe na itong ebanghelyong ito ay patungkol sa ginawa ng Diyos upang abutin
ang isang makasalanan sa pamagitan ng sakripisyong handog ni Kristo Jesus nung siya ay mamatay at muling nabuhay. Ito po yung mensahe ng Ebanghelyo ng Diyos. Pangalawa, bakit sinabi ni Pablo na yung kanyang patotoo sa Ebanghelyo na kanyang ipinapangaral ang dapat natin maging pamantayan pagdating sa paglalaban o pakikipaglaban sa maling katuruan? Dahil ang Ebanghelyo na nahayag kay Pablo ay hindi nakaugat sa anumang paniniwala at gawaing pang-relihiyon. Hindi po ito nakaugat doon. Pansinin niyo po yung testimony ni Paul nung hindi pa siya na-convert sa Kristyanismo. Hindi pa siya Kristiyano. Sabi ng verse 13, sapagkat inyong narinig. Ibig sabihin, kilala na nila si Pablo. May narinig na sila kay Pablo. Kaya sabi rito ni Pablo, sapagkat inyong narinig ang uri ng aking dating pamumuhay. So, sa mga mananampalataya sa Galacia, hindi po lihim yung dating buhay ni Pablo. Hindi po lihim. Kilala nila si Pablo kung ano yung dati niyang buhay. And ano sabi rito ni Pablo? Siya ay nabubuhay dati. Siya ay yung kanyang dating pamumuhay sa Judaismo. So isa rin siya sa mga katulad ng mga Judaizer na nagpapakalat na maling katuruan doon sa iglesia sa Galacia. At sabi pa nga rito ni Pablo, kung paano maras kong inuusig ang iglesia ng Diyos at sinisikap kong wasakin. Ang matindi. Si Pablo, inilarawan niya yung dati niyang kalagayan nung siya ay nasa Judaismo pa. Ginamit niya ito bilang isang negatibong patunay na ang kanyang mensahe ng biyaya ay hindi nagmula sa kanyang dating paniniwala o yung kanyang dating kalagayan. Para mas ma-highlight yung gospel. Yun yung kanyang layunin sa kanyang pagpapaliwanag dito. Malinaw na walang anuman sa kanyang buhay bilang hindi mananampalataya ang pinagmulan ng kanyang totohanang pinapahayag niya tungkol sa gospel. Sa halip, ang kanyang pagbabagong loob at ang kanyang mensahe ay bunga at direktang buhat sa Diyos. Hina-highlight niya yung sinabi niya kanina sa verse 11 and 12 dito sa verse 13. Bakit? Kasi kung nakaugat sa kanyang pagiging Judaismo, yung gospel na kanyang pinagmumulan, okay lang pala yung ginagawa ng mga Judaizer. Okay lang pala na magkaroon sila ng mga ganitong gawain. And especially po, ang isang sa pinakamatinding i-highlight ni Pablo dito sa ating pag-aaral, sa mga susunod na pag-aaral sa Galacia, ay yung pagdating sa pagtutuli. Kasi ito ay mga hentil, ito mga taga-Galacia. So para sa kanila, parang kailangan, kung tatanggapin namin kayo bilang mga Hudyo, kailangan magpatuli din kayo. Diba? Kaya ito kasi hinihingi ng ritual o ito hinihingi doon sa Mosaic law. So, kaya para kay Pablo, yung kanyang pagiging yung kanyang pamumuhay dati sa Judaismo, sinasabi niya na walang kaugnayan ito ngayon sa Ebanghelyong aking ipinapangaral. So pinagkukumpara niya ito sa harapan ng mga mananampalataya sa Galacia. Bukod pa doon, sabi ng verse 14, hindi lang siya masigasi, kundi ako'y nanguna sa Judaismo nung higit kaysa marami sa mga kasinggulang ko sa aking mga kababayan at higit na masigasig ako sa mga tradisyon ng aking mga ninuno. Kung sa maipagmamalaki lang din naman, sabi ni Pablo, pagdating dyan sa mga Judaizer na nagtuturo sa inyo, mas magaling pa ako dyan. Mas makisig pa ako sa mga yan. Mas malupit pa ako kung tutuusin. Kung pag-uusapan. Parang yung geto yung approach niya. Kung pag-uusapan natin yung dati kong buhay, mas magaling pa ako dyan. Sabi nga sa Filipos chapter 3 verse 5 to 6, ito isa sa testimony din ni Pablo. Sabi niya, tuli ako sa ikalawang araw mula sa lahi ng Israel sa tribo ni Benjamin. Biro nyo, galing siya sa tribo ni Benjamin. Isang Hebreo na mga Hebreo. Pagdating sa kautusan, isang Pariseyo. Tungkol sa sigasig, isang umuusig sa iglesia. Tungkol sa katwiran sa ilalim ng kautusan, walang kapintasan. Di ba?
Kung sa may pagyayabang lang din naman, walang sinabi sa akin yung testimony na na-convert siya. Kundi para ipakita yung highlight ng gospel na natanggap niya mula sa Diyos, na nakapagpabago sa kanya at nagwasak doon sa kanyang pansarili mga paniniwala at paninindigan sa maling katuruan. Na sinasabi ni Pablo, ito dapat yung maging paninindigan nyo ngayon. Habang nangalat at narinig nyo yung mga maling katuruan na yan na umiiral sa paligid nyo. Panindigan nyo yung ebanghelyong ipinangaral ko sa inyo. Na anuman ang tinuturo sa inyo, maging yung mga seremonyang yan, buhat sa mga katuruan at tradisyon, hindi dapat yan ang pinangahawakan nyo, kundi yung ebanghelyong nahayag sa inyo at ipinahayag ng Diyos. So masasabi natin na itong patutuo ni Pablo sa ebanghelyo na nahayag sa kanya, no, ay talaga namang makapangyarihan pagdating sa katotohanan at paglaban sa maling katuruan sapagkat ito'y hindi nakaugat sa anumang mga tradisyon at paniniwala. Hindi lamang noong panahon ng sinulat niya ito, kundi maging sa panahon po natin ngayon. Tayo mga Pilipino, marami po tayong mga tradisyon at paniniwala. No? Tayo po ay nabalot ng mga tradisyon at paniniwala, mga impluensya. Na minsan, nadadala pa rin natin sa ating pananampalataya. No? Ako minsan, marami tayong nadadala. At minsan ay, parang sabi, nakagisnan na nga, ika nga. Pero kung ating titingnan, sa simula pa lamang, doon sa ginawa ni Kristo, nung siya ay nag-alay ng buhay doon sa krus ng Kalbaryo, namatay at muling nabuhay, winasak na po ng Diyos yan. Anumang henerasyon at anumang susunod pang henerasyon, lahat po yan ay winasak na ng Diyos. Ang lahat ng anumang paniniwala at tradisyon, winasak na ng Panginoon. Ganyan ka makapangyarihan ang ebanghelyo ng kaligtasang nahayag sa atin. Sabi nga ng isang propeta sa Old Testament, ang kapangyarihan ng kaligtasan na ginawa sa atin ng Diyos ay kayang limutin yung ating mga kasalanan. Sabi niya, Diyos yun, lilimutin ko na ang inyong mga kasalanan. So, ganun katindi. Para magdagdag pa tayo ng mga bagay para sa ating ikaliligtas, ay wag nawa mangyari maging sa panahon natin ngayon. Wag nawa po sana mangyari na sa panahon na tayo ay nililigalig na maling katuruang ito, wag nawa po sana mangyaring panghawakan pa rin natin yung ating mga sariling paniniwala. Bagkos, manindigan tayo sa katotohanan at labanan ang maling katuruan sa pamagitan ng patutuong ebanghelyong ating natanggap. Pangatlo, kung saan sinasabi ni Pablo na yung kanyang patutuo sa ebanghelyo na kanyang pinapangaral ay dapat na maging pamantayan ng mga mananampalataya sa maling katuruan sapagkat dahil ang ebanghelyo nagpapago kay Pablo ay pagpapakita ng pagkilos ng Diyos. Now, ito po yung magandang tingnan, mga minamahal. Napakahalaga, dapat nating maunawaan na yung kaligtasan o pagbabagong nangyari sa atin ay hindi po gawa natin. O wala tayong ni katiting na naiambag para sa ikinaligtas natin. Dapat po natin maintindihan yon. Dito ay pinakita ni Pablo na yung ebanghelyo na kanyang ipinangaral at naligtas, ay purong gawa ng Diyos, maging yung pagbabagong nangyari sa kanya, lahat ng yun ay gawa ng Diyos. Sabi ng verse 15, ngunit nang malugod ang Diyos na sa akin ay nagbukod, buhat pa sa sinapupunan ng aking ina, at sa akin ay tumawag sa pamagitan ng biyaya. Tandaan po natin, walang tao o panlabas na impluensya ang makapagpapaliwanag sa ganap na pagbabagong naganap sa buhay ni Pablo. Noong una, makikita natin, siya ay isang masugid na mag-uusig ng mga mananampalataya at para bang walang makapipigil sa kanyang ginagawa. Talagang lahat ng mga nagsisimula at mga maliliit na church noong that time, talagang gigil na gigil si Pablo na sirain at wasakin at usigin. Pero, nung siya ay tawagin ng Diyos sa kanyang biyaya, hindi lamang para sa kaligtasan,
bukod doon, natanggap niya rin ang espesyal na tawag sa kanya bilang apostol. Yung tawag ng kaligtasan at paglilingkod ay sabay na dumating kay Pablo. Ang layunin nito, ipangaral si Kristo mismo na kanyang inuusig. Ang pagbabagong loob ni Pablo, ang kanyang pagtawag at ang kanyang misyon sa mga hintil, lahat po ito ay gawa ng Diyos. Walang anumang bahagi o naiambag si Pablo. Hindi po tiningnan ng Diyos yung hinaharap, ito si Pablo, parang ganito. Hindi po ganon. Bagkos, itinalaga na siya sa pasimula pa lamang. Sabi nga diyan, sa sinapupunan pa lamang ng aking ina. Ako'y ibinukod na ng Diyos. No? Hindi si Pablo ang nagpasya para sa kanyang kaligtasan. Kung tutuusin, alam niya yung ebanghelyo na itinuturo ng mga apostol nung hindi pa siya Kristiyano. Kung tutuusin, alam niya yon. Alam niya na may Kristong namatay. Alam niya na si Kristo ay muling nabuhay. Alam niya ang tungkol. Pero wala siyang spiritual na pagkaunawa. Kaya nga hindi niya tinatanggap yun eh. Pero sa isang iglap, sa kanyang paglalakbay patungo sa Damasco, kinatawag po siya ng Diyos. Ano nangyari sa kanya? Sabi ng verse 16, ipinahayag yung kanyang anak sa akin. Ipinahayag yung kanyang anak. Mismo ang na-encounter niya ay si Jesucristo na ating Panginoon. No, mismo si Jesus ang na-encounter niya. Sabi doon, di ba, nakarinig siya. No, biglang lumiwanag yung kanyang paligid. Tapos yung mga kasama niya na naglalakbay noon, meron narinig na malakas na tinig. Pero hindi maliwanag. Pero si Pablo, maliwanag na narinig niya ang tinig ng Panginoon. At ang sabi niya nga, sino ka, Panginoon? At sumagot ang Panginoon, Jesus, ang sabi niya, ako ito. Ako to si Kristo na iyong inuusig. No? Ibig sabihin, maliwanag kay Pablo, nung marinig niya ang boses ng Panginoon, maliwanag sa kanya na yung salita na narinig niya ay hindi tinig ng ibang tao, kundi mismong tinig ng Panginoon. Itong tinig ng Diyos na kanyang narinig ang nagbukas sa kanya, sa kanyang kaunawaan para siya ay mabago. Hindi lamang sa kanyang kalagayang espiritual bilang isang makasalanan, kundi sa isang espesyal na pagtawag bilang isang lingkod ng Diyos. Ang pagtawag sa kaligtasan ay kasabay ng pagtawag sa paglilingkod upang ipangaral sa mga hintil ang ebanghelyo ng ating Diyos. Kaya ang pagpili kay Pablo, yung kanyang pagbabago, lahat po ito ay gawa ng Diyos sa pamagitan ng pagpapahayag ni Kristo. At ang pagtawag sa kanya upang ipangaral ang ebanghelyo sa maraming bansa, lahat po ito ay gawa ng Diyos, hindi ng tao. At maging pagkatapos nito, walang bahagi ang tao sa kanyang paghahanda. Lahat po ay mula sa Diyos. Bakit po sinasabi ni Pablo ito? Kasi kung may bahagi siya at ang tao sa kaligtasan at sa pagbabago na nangyari sa kanya, okay lang pala na sundin natin yung mga tradisyon, yung mga seremonya. Kung sinasabi pala kung totoo pala yung sinasabi dyan ng mga Judaizer na ito pala yung para maligtas ka, kailangan mong gumawa ng mabuti, kailangan mong sundin ito para maligtas ka. No? Okay lang pala. Para kay Pablo na dapat hindi na siya na-convert sa Christianity mula sa pagiging Judaismo. No? Kasi okay lang pala na may ambag ang tao. Pero hindi eh. Ipinakita ng conversion ni Pablo na yung ebanghelyo na kanyang ipinangaral at nahayag sa kanya ay pawang gawa ng Diyos upang siya ay mabago at magkaroon ng espesyal na pagkatawag sa Diyos. Patunay na ang kaligtasan ay masusumpungan lamang sa Diyos. Kaya maliwanag po yung sinasabi ng Ephesians chapter 2, verse 8-9, na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya, at walang anumang bahid o walang anumang mabubuting gawa upang ang sino man sa atin huwag
magmalaki. Lahat po na ito ay gawa ng Diyos. So kung ito ay gawa ng Diyos o yung ebanghelyo nagpabago kay Pablo ay gawa kapangyarihan ng Diyos, ibig sabihin, sa mga maling katuroang umiiral sa atin sa panahon ngayon, yung ating palang testimony ng pagbabago na nangyari sa atin ay mabisang panlaban sa mga maling katuruan. Sa mga maling aral na umiiral. Kasi yung pagbabago na nangyari sa atin na nagpapatunay na wala tayong nagawa sa ating dating kalagayan para mapunta sa mabuting kalagayan na kinakatayo natin, kundi pawang lahat ay gawa ng Diyos. Kaya dapat po, sa paraan ng ating pagsishare ng testimony, dapat ang sentro ng ating testimony at patotoo ay ang Ebanghelyo pa rin. Kasi ang Ebanghelyo ay hindi natin istorya, kundi istorya ni Kristo na ating Panginoon. At yan ang ginawang patotoo ni Pablo sa Ebanghelyo para labanan ang mga maling katuruan umiiral sa panahon niya. At ito rin yung ini-encourage si Pablo sa panahon natin ngayon. Na sa ating paglabas dyan, hindi natin masasabi na hindi natin ma-encounter yung mga maling katuruan. Actually, sabi nga, binanggit na ito ni Pastor Sam last Sunday, kahit nga sa pagbabrowse mo lang sa social media. Hindi naman time to time, nariyan yung mga leaders natin, mga pastor, para proteksyonan tayo. Dapat tayo rin sa sarili natin, alam natin kung paano paninindigan at dedepensahan yung pananampalatayang natanggap natin buhat sa Diyos sa mga maling katuroang umiiral sa paligid natin. Kaya dito, makikita natin, hindi lamang basta pinaalala ni Pablo ang Ebanghelyo sa atin, kundi ituturo din sa atin ni Pablo kung paano dapat isapamuhay ang Ebanghelyong ating natanggap. Sapagkat ito'y mabisang panlaban sa mga maling katuruan. Pang-apat, panghuli, bakit sinabi ni Pablo sa kanyang patotoo na ang Ebanghelyo na kanyang ipinapangaral ay pamantayan nating mga mananampalataya upang labanan ang maling katuruan, sapagkat ang Ebanghelyong naghubog kay Pablo ay nagbubunga ng pagluwalhati sa Diyos. Yung Ebanghelyong humubog kay Pablo ay nagbunga ng pagluwalhati sa Diyos. Tandaan niyo po, yung mga Judaizer na kalaban ni Pablo sa iglesia dito po sa Galacia, ang lagi po nilang hinahangad ay papuri ng tao. Alam po ni Pablo yan, kabisado ni Pablo yan, galing siya dyan. Alam niya na ang pangunahing layunin ng mga Judaizer ay ang katanyagan sa sarili. Kaya nga, yung mga Pariseo, yung mga Sadduceo, yung time ng Panginoong Hesus, di ba? Lagi silang pinapatamaan ng Panginoong Hesus. Bakit? Kasi ang sinisik lang nila yung pabor sa mga tao. Gusto lang nila na makilala sila. Di ba? May turo nga ang Panginoong Hesus sa chapter 6 ng Mateo patungkol sa panalangin. Di ba? Sabi niya, huwag kayong gumayan sa mga ganito na kapag nananalangin, pinapakita pa, binobroadcast pa. Diba? So ganoon, alam ni Pablo na itong layunin ng mga Judaizer sa paninira sa Ebanghelyo na kanyang pangangaral ay hindi para sa katotohanan talaga, kundi para ma-please at magsik sila ng glory, personal, sa kanilang ginagawa. Si Pablo hindi ganoon. Naintindihan at naunawaan ni Pablo na yung Ebanghelyo na nahayag sa kanya, na kanyang ipinapangaral at humubog sa kanyang pananampalataya, ito ay nagbubunga ng pagluwalhati sa Diyos. Malinaw ito para kay Pablo. Maliwanag kay Pablo na kanyang layunin ay hindi humakot ng papuri ng tao, kundi magbigay lugod sa Diyos bilang alipin ni Kristo. Babalikan po natin verse 10 ng chapter 1 ng Galatia. So matapos gumugol ng ilang araw kasama ang mga alagad sa Damasco, makikita po natin ito sa Galatia chapter 9 verse 19 to 20. Balikan nyo na lang po. Ito po yung istorya ni Pablo. Ito po ang ginawa ni Pablo. Matapos po na siya ay gumugol ng ilang araw kasama ng mga alagad sa Damasco at mangaral sa sinagoga roon, hindi po siya sumangguni. Sabi diyan, hindi siya sumangguni sa anumang laman at dugo. Ibig sabihin, wala siyang tinapitang tao. Hindi siya lumapit sa kanino mang tao.
o humingi man lang ng paliwanag, maging kay Ananias o sa ibang mga Kristiyano sa Damasco, tungkol doon sa revelation na natanggap niya mula sa Panginoon, doon sa daan ng Damasco. No, hindi siya. Maliwanag at direktang ipinaunawa sa kanya ng Diyos ang mensahe. Maliwanag ito kay Pablo. At hindi rin siya, hindi siya nakinabang sa mga pagtuturo ng ibang tao, kundi dahil sinasaalang ni Pablo dito na yung gospel na natanggap niya, hindi ito iba sa gospel na natanggap ng mga apostol, kundi para ma-preserve yung calling na meron siya bilang apostol. Kasi alam niyo po, maging sa panahon natin ngayon, marami nagpapakilalang apostol. Pero alam naman natin na natapos na ang pagiging apostol. No? Sa pamagitan ng 11, pero dinagdag si Matias, Acts chapter 1, alam natin na yung 11 alagad na kumpleto sila, no? Pero hindi basta-basta pagpili, may mga pinagpilian. No? Pero yung pagpipili ng 11 apostol para madagdagan sila sa 12, hindi po madali, hindi po simple lang. Hindi sila, ito, Kristiyano naman to. Gawin na natin apostol to. Hindi po ganun. May requirements. Sabi nga ng mga alagad, dapat direkta nilang nakita at nakasama ang Panginoong Jesus. Kasi sila direkta silang tinalagan ng Panginoong Jesus. Si Matias, matagal na nilang kasama. No? At direkta na rin niya nakita ang Panginoong Jesus. So itong si Pablo, hindi po peke yung kanyang pagka-apostol. Bakit? Dahil direkta niya mismo na-encounter si Kristo sa daan ng Damasco. At yung kanyang authority sa pagiging apostol, hindi po yun galing sa kanya. Galing kay Kristo yun. Kaya nung siya ay makonvert sa Christianity, hindi siya pumunta sa mga apostol, tama ba yung pagiging apostol ko? O okay ba yung pagiging apostol ko? Hindi, maliwanag yung calling ni Pablo. Hindi lamang sa kaligtasang natanggap niya, kundi sa kanyang office bilang apostol, maliwanag yung pagkatawag sa kanya ng Panginoon. Kaya hindi niya na kailangan pang sumangguni kay Ananias man o sa ibang mga Kristiyano tungkol sa kanyang mensahe na tanggap. Kasi mahalagang bagay po ito, lalo na sa pag-abot niya sa mga hentil. Bakit? Kasi si Pablo, special yung kanyang tawag bilang apostol. Ibinukod po siya ng Diyos bilang apostol sa mga hentil. No, halos lahat ng ministry ni Pablo ay abutin ang mga hentil. Hindi dahil naging bahagi lang ng plano ng Diyos ang mga hentil nung tumalikod ang mga Hudyo, kasi sinasabi ng ibang mga Hudyo na kaya lang naman naligtas sa mga hentil dahil sa pagiging matigas ang ulo ng mga Hudyo. Hindi po. Matagal nang may plano ang Diyos. Sa simula pa lamang, alam na ng plano ng Diyos na iligtas maging ang mga hentil. At ipinakita ng Diyos ito sa pamagitan ni Apostol Pablo. No? Sabi nga, nung ako po'y nag-aaral pa sa seminary, kung tutusin, kung mayroon pang third missionary journey si Pablo, baka nakaabot siya ng Pilipinas. Pero hindi, no? Pero ganun pa man, salamat sa Panginoon dahil tayo, na bagamat ang ating bansa Pilipinas ay tinatawag na isa sa pinakamalakas na Christian community sa Asia, pero alam naman natin na nababalot pa rin ang ating bansa ng napakarami katuruan. Pero kung tayo alam natin yung katotohanan, ang kaligtasan na tanggap natin sa Diyos, no? At ito yung humubog sa ating pananampalataya, alam natin kung paano tumayo at manindigan sa ebanghelyong ating natanggap. At ganoon ang ginawa ni Pablo. No? Para sa kanya, yung kanyang pagiging apostol, no, ay merong espesyal na pagkatawag ang Panginoon. So sa mga nagdaang panahon, si Pablo ay nagtungo sa Arabia, ng mga Nabeteo. Ito isang rehiyong umabot mula silangan ng Damasco pababa hanggang sa tangway ng Sinai. Bagamat hindi niya tinuko yung eksaktong lugar, no? Malamang nanatili siya malapit pa rin doon sa Damasco kung saan siya nagpunta. Hindi rin tiyak ang layunin ng kanyang pananatili roon, ngunit yung pagtagal ng
yung pagkakaroon ng matagal na panahon ng paglagi doon ni Pablo ay naging daan para ihanda siya ng Panginoon. No, hindi niya na kailangan pang i-detalye yun. Pero alam natin na naging daan yon para ihanda si Pablo sa ministeryo ng Panginoon. Kaya makikita natin na talagang sa mga susunod na mga pangyayari sa buhay ni Pablo, kung ating susubaybayan sa aklat ng mga gawa, matapos na siya ay makonvert at maging sa mga naisulat niya, yung prison epistle, pastoral epistle, no, ay talagang nakita natin kung paano hinubog ng ebanghelyo ng Diyos yung pananampalataya ni Pablo. Hindi lang sa pamumuhay, maging sa doktrina. Marami sa mga doktrinang pinangahawakan natin ay mula sa mga sulat na isulat ni Apostol Pablo. Especially yung doktrina natin pagdating sa kaligtasan. So talagang hinubog ng Panginoon. Mismo ang Panginoon ang humubog kay Pablo sa kanyang pagkatawag sa kaligtasan at sa kanyang paglilingkod bilang apostol. Kaya naman matapos noon, nagpunta siya sa Arabia, sa Damasco. Tapos, nang makaraan ng 3 taon, biruin nyo, 3 taon na lumipas. Saka pa lang siya nagpunta ng Jerusalem para dalawin si Cephas. Ito po si Cephas, si Pedro po ito. Sa pagdalaw niya kay Pedro, hindi niya po layunin na ikonforma. Hindi niya sinabi kay Pedro, Pedro, i-confirm mo nga yung calling ko bilang apostol. Hindi po. Kasi, biruin nyo, gano'ng katagal lang sila nagsama ni Pablo? 15 araw lang, 15 days. Hindi po sasapat yun para turuan o sanayin ni Pedro si Pablo, hindi po. Ang layunin ni Pablo para sa pakipagkita kay Pedro ay kilalanin. Marami na siya naririnig patungkol kay Pedro. At isa sa layunin niya ay para kilalanin pa itong apostol ng Panginoon. Kasi si Pedro ang isa sa naging malapit at kilalang apostol ng ating Panginoon. Hindi lamang yon, nakipagkita rin siya wala siyang ibang nakitang apostol bukod kay Pedro, maging si Santiago na kapatid ng Panginoon. Nakita niya rin si Santiago. Marahil gusto niya makilala kung sino ang Panginoon. Hindi po dahilan ng kanyang pakikipagkita kay Santiago ay para i-disciple siya. Hindi po. Gusto niya lang din makilala si Santiago na napakalapit sa Panginoon sapagkat ito'y kapatid ng Panginoon. So gusto niya lang makakalap ng mga iba pang mga istorya patungkol sa Panginoon. So, sinabi ito ni Pablo para ibigay diin sa mga mananampalataya sa Galacia na lahat ng kanyang sinasabi, even yung kanyang personal testimony sa pagbabago ng kanyang buhay, kahit yung testimony niya sa gospel, lahat ng iyon ay totoo. Hindi po pagsisinungaling. Kaya naman, binibigyan diin niya sa mga mananampalataya sa Galacia na walang anumang kasinungalingan sa nangyaring pagbabago sa akin. And even doon sa gospel na ipinapangaral ko, lahat ng iyon ay bunga ng pagkilos ng Diyos. Kaya, para sa encouragement nila na dapat panindigan yung ebanghelyo, ibig sabihin, tayuan, panindigan, at panghawakan. Ito pa matindi niyan. Marami sa mga mananampalataya, pansinin niyo po, hindi siya kilala. Iglesia sa Judea, hindi po siya nakikita ng personal. Hindi po nakikita personally. Pero, kilala nila si Pablo. At ang pagkakilala nila kay Pablo, nung una, yung trabaho niya, manguusig. Pero nung nabalitaan nila na si Pablo, na dating manguusig ni Kristo, ngayon ay tagasunod na ni Kristo, ano po yung nangyari? Di ba? Sabi nila, nang malaman nila na sinasabi siya na dating umuusig sa atin at ngayon pinapangaral niya ang pananampalataya na dati niya sinisikap na wasakin, ano po nangyari? Verse 24, kanilang niluwalhati ang Diyos dahil sa akin. Biruin nyo, ganoon katindi at ka-powerful yung testimony ni Pablo sa ebanghelyong natanggap niya. At lahat ng iyon ay hindi sanhi ng kanyang sariling gawa. Actually, wala nga siyang ginawa. Kundi lahat ng iyon ay pawang gawa ng Diyos. Kaya sinasabi ni Pablo sa mga mananampalataya sa Galacia, lahat ng ito, yung patotoo sa ebanghelyo, lahat na ito ay gawa ng Diyos. Sino kayo para baliwalain at hindi panindigan
yung ebanghelyo yun. Kaya dito makikita natin pinatunayan ng patutuo ni Pablo na ang ebanghelyo na nagmula sa Diyos, ang ebanghelyo ay nagmula sa Diyos at ang ebanghelyo na kanyang pinangangaral ay nagbabago sa buhay ng makasalanan at ang ebanghelyo ay nagbubunga ng kalwalatian sa Diyos. Sa makatuwid, ito ay dapat na pinaninindigan at dapat magamit laban sa maling katuruan. Bilang pagtatapos, ano po yung magiging implikasyon nito sa ating ngayon bilang mga mananampalataya? Dahil na sa panahon natin ngayon na tayo ay nahaharap sa mga maling katuruan. Hindi po tayo exempted. Hindi po natin isang tabi na tayo ay nasa loob ng church, safe na tayo. Hindi nga natin masabi, baka habang nagsasalita si pastor, nagbabrowse ka sa Facebook, tapos may nakita ka agad na maling katuruan. Tapos imbis na pakinggan mo si pastor, hindi mo na napakinggan kasi. So paano natin ipoproteksyonan yung ating mga sarili? At paano natin paninindigan yung ebanghelyo na ating natanggap at pinatotohanan? Hindi lamang ng mga apostol na nangaral, kundi yung patutuo ng ebanghelyong natanggap natin buhat sa Diyos. Tatlong bagay po. Una, magkaroon tayo ng kapanatagan sa ating kaligtasan. Ibig sabihin, pamanatag ka ng ating kaligtasan dahil ang ebanghelyo na hayag sa atin at tinanggap natin ay mula sa Diyos mismo at hindi sa tao. Ibig sabihin, mapangahawakan mo yung kaligtasan na meron ka. Ano man ang sabihin ng maraming tao, ano man pag-uusig sa dati mong buhay, panghawakan mo yung ebanghelyo nagpabago sa iyo. Bakit? Kasi ito'y ebanghelyo buhat sa Diyos. Pangalawa, magkaroon tayo ng kagalakan at kapayapaan sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Dahil ang tunay na pagbabagong ginagawa ng Diyos sa atin ay sa pamagitan ng kanyang biyaya. No? Magkaroon tayo ng kapayapaan. Bagamat tayo, siyempre hindi natin maialis, tayo, sabi ko nga nung last Sunday doon sa aming Bible Group Dynamics, iba po yung justification sa sanctification. No? Yung justification, yung ginawa sa atin ng Diyos sa pamagitan ng gospel, nung tayo maligtas, ibig sabihin, dineklara na tayong matuwid sa paningin ng Diyos. No? Nung tayo ay maligtas. So, isang beses lang yon. At sapat na yon. Doon tayo ay naligtas. Justified na tayo sa paningin ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo sa atin. Pero yung sanctification, ang tawag nga din ng iba, progressive sanctification, ibig sabihin, tuloy-tuloy po ito. Yung pagbabago na ginagawa sa atin araw-araw. Pinapaging banal po tayo ng Diyos araw-araw. So, tayo ngayon, minsan, nagkakaroon tayo ng kaguluhan sa ating pamumuhay na minsan, pag nakagawa ko ng kasalanan, tatanggapin pa ba ako ng Diyos? Naapektuhan yung ating assurance of salvation. Pero dapat natin maintindihan, mga minamahal mga kapatid, kung alam natin yung ebanghelyo na hayag sa atin, tayo ay nadeklara ng matuwid sa paningin ng Diyos, sa ating pamumuhay, ini-encourage tayo ngayon na sa ginagawa sa atin ng Diyos na pagbabago, dapat nandoon pa rin yung ating kagalakan at kapayapaan. At sa ating pamumuhay ngayon, sa pagiging banal ng Diyos, lagi nating gamit-gamit ang gospel. Nang sa ngayon, hindi po tayo magkaroon ng alinlangan sa kaligtasang ating natanggap. At pangatlo, panghuli, magkaroon po tayo ng katatagan sa ating paninindigan sa ebanghelyo. Bakit? Kasi patuloy po at posible pa rin yung pag-atake ng mga maling katuruan laban sa katotohanan. Kung tayo po ay hindi magkakaroon ng katatagan sa paninindigan sa ebanghelyo, baka mauwi lang din tayo doon sa mga mananampalataya sa Galacia. Ano po nangyari? Na tinalikuran o posibleng talikuran. Wag nawa po nawang mangyari na tayo po ay manlamig sa ating pananampalataya. Wag nawa po nawang mangyari na marami sa atin yung tinatawag na mag-backslide. Dahil kung alam natin yung katotohanan tungkol sa gospel na nahayag sa atin, lahat ng ito ay kaya po nating labanan. At tayo po ay makatatayo na may paninindigan sa katotohanan ng aral na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya naman mga minamahal, ang ating pong patotoo bilang mga mananampalataya, yung ating patotoo
na nahayag sa atin ang Ebanghelyo ay isa sa napakabisang paraan upang labanan ang mga maling katuruan. Sapagkat sapat ang Ebanghelyo ng Diyos na nahayag sa atin, hindi lamang para sa ating kaligtasan, hindi lamang para sa ating pamumuhay sa kabanalan, kundi para tayo ay manindigan sa katotohanan. Sapat ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Ama naming Diyos, sapagkat kami na iyong mga anak ay nakasumpong ng kaligtasan buhat sa iyo. At ang iyong ginawa para sa amin, naabutin kami ng mga makasalanan sa pamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, na siyang namatay, nagdusa sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay, ang nagbigay sa amin ng pag-asa upang kami ay maging matuwid sa paningin mo. Salamat sa patotoo na meron kami sa Ebanghelyong natanggap namin mula sa iyo. At nawa, ito'y lubos na makatulong, hindi lamang sa aming kaligtasan, kundi lalo tigit sa aming pamumuhay sa kabanalan at sa aming pakikibaka, lalo na sa laban sa masamang o maling katuruan. Sangkapan mo kami lagi ng puso na nananabik na kung saan laging lumago, sumagana sa pagkakilala sa aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo na siyang magbibigay kapurihan, kalwalatian sa iyo magpakilanman. Salamat po, Ama naming Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.